Humupa na ang baha sa ilang lugar sa Cebu City pero panibagong dagok ang tumataas na kaso ng leptospirosis na umabot na sa 23. Paalala ng mga doktor, agad magpatingin kung lumusong sa baha. Nakatutok si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Nasa ICU sa isang hospital sa Cebu City ang 57 anyos na si Dominador Apaap matapos ma-diagnose ng severe leptospirosis. Ayon sa kanyang pamilya, matapos manalasa ng Bagyong Tino, nilagnat daw ang padre di pamilya. Nahibong na lang minamurag for how many days. Maglisod naman siya ginhawa niya, dili siya ka barog, walay kusog iyang mga bagtak, magpatabang siya na mo og barog. Nang tumagal ang lagnat ng isang linggo, dinala siya sa isang pagamutan at na-discharge matapos ma-diagnose ng pneumonia. Pero lumala pa ang kanyang kalagayan. Mura siya gitakigan o iyang ginhawa man kay dapat siya musagit para naa siya tingog. Ay kanang mo tingog. Dapat siya mo ana para makaginhawa sa tarong ma'am. Hinala ng pamilya, posibleng nakuha nito ang sakit sa naipong tubig papunta sa kanyang pinapasukan bilang isang construction worker. Nitong linggo naman, binawian ng buhay ang 27 anyos na si Jerwin Carl Abiliana. Ayon sa partner nitong si Berna, pina-hospital nila si Jerwin noong November 13 matapos lagnatin. Pero lumala pa rin ang kanyang kondisyon hanggang pumalya umano ang kidney at baga nito. Gikuan na jud sa sir, gignan ako sa doktor nga ikaupat na ko nung tambal tong gihatag para mo pump ang iyang heart. Ikaunom ra kutob, kung maabot na gikaunom dito bugto na yun si sir mo to pagkuan na bugto yun siya. Ang Talisay City ang isa sa mga napuruhan ng flash flood mula sa Bagyong Tino. Base sa data ng Cebu Integrated Provincial Health Office, mayroong 23 na kaso ng leptospirosis sa buong lalawigan. Paalala ng mga doktor, inaasahang lilitaw ang mga kaso ng leptospirosis sa mga panahong ito dahil tapos na ang incubation period mula nang magbaha. Nagawa sa mga hilanat, kabadsuan, sakit sa lawas. Nakita mo salig ani labi na kumuyelo na ang mata. So, mao ni atong bantayan ng jud. So, we have the signs and symptoms na kuan mo in the floodwaters, then definitely di ta maghuwat-huwat. Kay matambalan man ni. Nananawagan siya sa mga tao na pumunta sa mga health center para mabigyan ng prophylaxis laban sa sakit na galing sa daga at iba pang contaminated environment. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Luan May Rondina, nakatutok 24 oras.